Isang malaking diversionary tactic, ganito'y nilarawan ng Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang mga banat ni Trillanes at Torre tungkol sa umunoy yaman ni Pastor Apollo C. Quiboloy na may kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin pa ang iba pang detalye ng balitang ito mula kay Daniela Paulite. Mawala yung ating atensyon. Para kay Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ng KOJC, ang mga panibagong banat laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy ay pilit na paglilihis lamang sa atensyon ng publiko mula sa mga totoong usapin ng bayan. Posible po na itong bagong issue na naman ito ay pinalabas kay para mawala yung ating atensyon doon sa dapat sanang imbestigahan. Saan na po ang mga trilyones namin? Saan na po ang pera ng bayan? Sa isang press conference ng KOJC, kabilang sa mga binweltahan ng grupo, ang pahayag ni Antonio Trillanes IV na ang helicopter ng kongregasyon ay pag-aari umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni KOJC Executive Secretary Eleanor Cardona, bago pa man naging Pangulo ay matagal nang magkaibigan ng dalawa. Alam niyo, magkakahibigan na si Pastor at saka si FPRRD. Nung mag-uumpisa pa lang yung ministry, magkaibigan na sila. Maliit pa lang ang ministry. Napaka-humble pa ng status ng KOJC o ng Kingdom of Jesus Christ. Magkaibigan na po si PRRD at saka si Pastor. Mag-uumpisa pa lang yung ministry at prosecutor pa lang si PRRD. Tapos, yung sinasabi nyo na ang mga chopper at saka aeroplano ng Kingdom ay kay PRRD. Mayor pa lang si PRRD nun. Giit ng KOJC, sariling asset ng simbahan ang naturang helicopter at ginagamit ito sa pagbisita sa mga miyembro at sa mga humanitarian operations tuwing may sakuna. Kinwestiyon din nila kung may pansariling interest lang ang kanilang mga kritiko sa likod ng mga akusasyong ito. Dahil ba connected si Pastor sa former president at palapit siya at talaga namang alam natin yung suporta rin ni Pastor kay former President PRRD? O talagang kayang ginagamit nyo, no, ang KOJC? Mayroon kayong interest sa KOJC? Bilang sagot naman sa mga katanungan ni Nicolas Torre III ukol sa yaman ng grupo, ipinagmalaki ng organisasyon na ang kanilang tinatamasang biyaya ay bunga ng disiplina at malinis na pamamahala na itinuturo sa loob ng simbahan. Kultura na sa Kingdom, kahit saan ka pupunta, ito na yung kultura, ang tinuro natin mahal na pastor, ang zero corruption at transparency. So sa lahat, no, transparency at zero corruption talaga, walang korupsyon. Kasi kapag meron mang nakitaan na may problema dito sa pera, mawawala ka talaga or madidisiplina ka, itutuwid ka. Kasi kay Pastor talaga, no? Kasama namin si Pastor for almost, 40 years na. Walang korupsyon sa Kingdom. Zero corruption. Kaya itong mga akusasyon na ito, hindi nyo kilala si Pastor. Nanindigan naman si KOJC Chief Executive Officer, Sister Nelida Lizada, na mananatiling matatag ang kanilang organisasyon at hindi kailanman mabubuwag ang kanilang hanay sa kabila ng mga pag-atake. Burahin man ninyong ibang leader, burahin man ninyong mananatiling nakatayo ang KOJC. May tatayo at tatayo. Hindi ninyo kami mabubuwag. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ang panig ni Trillanes at Torre sa mga pahayag ng KOJC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Mahigpit nang ipinag-utos ng Department of Transportation ang pagpapatigil sa pag-onboard ng mga bagong driver at rider ng TNVS at motorcycle taxi. Alamin ang dahilan sa report ni Paul Montibon. Mahigpit na ipinag-utos ng Department of Transportation ang pagpapatigil sa pag-onboard o pagtanggap ng mga bagong driver at rider ng Transport Network Vehicle Services at motorcycle taxis. Ito ay kasunod ng pagkakatuklas na may ilang kumpanya ang lumagpas na sa itinakdang limit ng kanilang operasyon. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi na maaaring tumanggap ng mga bagong driver at rider ang mga transport network companies at motorcycle taxi platform providers.
lumabas sa datos na lagpas na sa maximum limit ang bilang ng kanilang mga kasalukuyang operator. Nauna rito iniutos ng Pangulo ang investigasyon sa umunoy pag-abuso ng ilang TNC, partikular na sa paglagpas sa pinapayagang bilang ng drivers. Nagresulta umano ito sa pagdami ng tinatawag na tempo drivers. Sa inilabas na memorandum, inatasan ni Secretary Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipatigil ang onboarding ng mga bagong TNVS at motorcycle taxi. Maliban na lamang ito sa mga may hawak ng valid na prangkisa. Dagdag pa ng kalihim, ipinagbabawal na rin ang mga on-the-spot o same-day onboarding activities nang walang pahintulot mula sa LTFRB. Samantala, pinag-aaralan na rin ng DOTR ang posibleng pagpapataw ng parusa at multa laban sa mga kumpanyang mapatutunayang lumabag sa itinakdang limitasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMNI News. Pinag-iingat ang publiko at sektor ng transportasyon matapos ipatigil ng Department of Transportation ang onboarding o pagtanggap ng mga bagong riders at drivers sa ilang transport network companies. Ayon sa DOTR, ito ay bunsod ng mga ulat ng umano'y over the cap at mga ghost riders na kailangang imbestigahan muna. Subalit, may patutsada naman ang isang transport group patungkol dito. Alamin natin ang iba pang detalye ng balitang ito mula kay Prince Tripoli. Binigyang linaw ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang ugat ng gulo sa Motorcycle Taxi Pilot Program. Ayon kay Attorney Ariel Inton, may umiiral na cap o limitasyon sa bilang ng mga rider na dapat ay mahigpit na sinusunod simula pa noong pilot testing noong 2019. Ngunit tila lumawig na ito sa nakalipas na mga taon. Git pa ni Inton, may mga kaso na ng paglagpas sa itinakdang limitasyon. Ngunit hindi agad ni patutupad ang mga kaukulang desisyon dahil sa mga apila ng ilang kumpanya. Sa LCSP, ang aming kumpananaw dyan ay dapat tingnan natin muna bakit nagkaroon ng ganyan. So dapat hinihimay muna natin yung dalawa kasi magkaiba naman po yung sitwasyon ng motorcycle taxi at nung TNVS. Dagdag pa ni Attorney Inton, may mga nauna ng desisyon ang Technical Working Group na nag-uutos na bawasan ang sobrang bilang ng mga rider. Gayunman, nakabinbin ang implementasyon nito dahil sa mga motion for reconsideration. At nung, lang to 1 year ago lang to, yung mga May 2025, April-May 2025. At that time, ang DOTR Secretary, si Vince Dizon, ay sabi, okay, hindi muna natin i-implement yung desisyon dahil may motion for reconsideration. Kawawa naman yung mga mawawalan trabaho na yung dahil over the cap daw. Sa ngayon, inaasahan ang mas malalim na investigasyon ng DOTR kaugnay sa aligasyon ng overcapacity sa motorcycle taxi sector. Kasabay nito, muling nanawagan ng LCSP na ilipat na sa LTFRB ang regulasyon ng operasyon nito upang mas maging maayos at malinaw ang pamamahala sa industriya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMN News. Pinuna ng isang senador ang Administrasyong Marcos dahil sa kawalan pa rin ng oil deal ng Pilipinas sa Russia. Ito'y sa kabila ng kakulangan ng supply na dulot ng Middle East conflict. Si Sheena Torno magbabalita. Binatiko si Senator Amy Marcos ang umano'y mabagal na kilos ng Administrasyong Marcos sa pagtugon sa supply ng langis sa bansa. Sinabi ng senador na hindi niya maintindihan kung bakit wala pa rin kasunduan ng gobyerno sa Russia para sa direktang pagbili ng langis. Ikinumpara niya ito sa pribadong kumpanyang Petron na nakakuha ng 2.48 million barrels ng langis mula Russia. Anya kung nagawa ito ng pribadong kumpanya, mas lalo itong dapat kayang gawin ng pamahalaan. Giit pa ni Senator Amy na dapat tularan ng Pilipinas ang hakbang ng ibang bansa na aktibong nakikipagkasundo sa Russia para sa supply ng langis. Kabilang dito ang Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, Thailand at Malaysia. Hinimok din ng senadora ang gobyerno na agarang isulong ang direktang government-to-government o G2G procurement sa langis. Ayon sa kanya, makakatulong ito pang mabawasan ang epekto ng patuloy na global oil shock. Iginit pa ni Senator Marcos na dapat palawakin ng Pilipinas ang pinanggagalingan ng langis at huwag umasa sa mga rutang madaling maapektuhan tulad ng Strait of Hormuz. Bukod sa Russia,
Mas mainam din anya na direktang makipag-ugnayan sa mga kalapit na bansa tulad ng Malaysia, Brunei at Indonesia kaysa umasa sa mga middlemen. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.